ikot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito po si Terry Alpha, bumabati po sa lahat ng ating followers and viewers. Kami po inyo napapakinggan sa DWWD 1134 kHz AM band ng radio. Ito po ang tinatawag na Boses ng Kawal Pilipino. At siyempre po tayo rin po ay napapanood sa live stream ng Facebook at website po ng ating DWWD Armed Forces Radio. Bago po batiin po natin ang ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo, ang ating pong mga pantay at kasangga ng OFW International sa pamumuno po ni Founder Albert Guanzon. Hello po, Founder! At siyempre batiin din po natin ang Bantay Kasangga chapter sa apat na sulok ng mundo. Napakarami po nila kaya hindi na po natin sila iisa-isahin. Siyempre, meron tayong alam na masipag, ang Bantay Kasangga Qatar Chapter. Congratulations. Napakasipag niyo po talaga. Okay. At siyempre po, tayo po ay nasa panahon ng siyensya, teknolohiya, at marami po tayong magandang balita sa araw na ito. Dahil po, ito po ay tungkol sa ating pong successful support ng DOST para po sa isang para po sa ating mga kababayan na gusto pong mag-business. At siyempre, marami po tayong matututunan. Medyo kakaiba lang po ito. Hindi na po natin gaanong papatagalin. Alam po natin, medyo naabala na po natin si Ma'am. Okay, pakilala na po natin si Ma'am Angelina Veneracion. Siya po ang project leader ng Rabbit Racers and Meat Producers Cooperative. At ito po ay DOST Assisted Program. Hello po, ma'am. Bumati muna po kayo sa ating mga followers and viewers. Go ahead po. Magandang gabi sa iyo, Terry. Gayon din sa iyong mga taga-pakinig at taga-panood. Ayan po. Sa kasalukuyan po, ma'am, saan po ang inyong exact location? Nandito po kami sa Santa Barbara, Baliwag City, Bulacan. Yes. At nabanggit nga po dito na kayo po ay isang matagumpay na sinuportahan ng ating DOST. Ngayon, aalamin po natin to. At saka medyo kakaiba po itong na livelihood ni Mama. Ito po yung mga rabbit na alam po natin, sabi nila, masarap daw po talaga ang meat ng rabbit. Masarap daw po sa fried chicken. Malalaman po natin kay Ma'am. Tanungin natin po si Ma'am, bago po lahat, Ma'am, kayo po ay kasalukuyang nandyan sa Bulacan. Kayo po ba ay kasama niyo po ang inyong family sa inyong pong lugar? Yes po. Nung kami po ay nagretiro ng aking asawa mula sa aming negosyo noon, na isang exporter ng garment sa US. So, nagretiro po kami noong 2010 at may narapat namin na umuwi dito sa Bulacan upang maging magsasaka. Yes. So, ibig sabihin nung sa ngayon po ay nandiyan kayo sa inyong farm. Kung saan po yung bahay ninyo at saka yung inyong pong farm ng rabbit ay nandiyan din po. Opo, nagpagawa na po kami ng bahay dito. Ang sarap naman. Okay. Ma'am, bali ilan na po yung anak niyo? Kami po ay may 3 anak. Yung pangalawang anak namin na kasama namin dito na namamahala sa aming rabbit production. Ayun, katuwang na ni Ma'am ang kanyang mga anak. Yan, inaalam muna natin yung pinagmulan ni Ma'am, yung personal life niya. Bago tayo tumungo doon sa ating pinaka-highlight ng ating tinatalakay ngayon. Ngayon, malaman po natin, kayo po ba ay nandiyan pa po ang inyong partner? Yes po. Ayun. Si Art po, ang talagang siya po ang parang founding na nagtatag na itong industriya. Kasi nung nag-umpisa po kami, wala naman pong industriya ang pagkukuneho. Kumbaga,
Karamihan Yes. po sa nag-aalaga ay nag-aalaga para sa pet. Oo So, nga po. Ba, yun, bali ma'am, kasi nga po marami po sigurong magtatanong sa ating mga nakikinig. Bakit po ito ang inyong napili, yung hayop na ito? Sabi nga paano po kayo nagsimula sa pag-aalaga at pagpapadami po ng rabbit? nung umuwi nga po kami dito, tinayo namin ng farm. Gusto namin magkaroon naman ng income yung farm. Kaya dapat namin na gawin itong agri-tourism site. So sa aming pagtingin, Yes, ma'am. Ayan po ang ating internet connection. Kahit saan ganyan po, ma'am. Kahit po malalaking TV station or radio, talagang sinasalakay po ng ating pong internet connection. Ganyan po talaga. Ayan, welcome back, ma'am. Okay. sa Yes, ma'am. pag-farm tour po namin, nakita namin na hindi karaniwan na may rabbit. So, since nakita namin na gusto namin maging kakaiba naman kami at magkaroon ng ibang attraction ng farm, naglagay po kami ng rabbit. Ayun. Ano po, bali, masabi po natin meron po kayong grupo po, di po ba? Ito po yung parang sabi niyo po, cooperative. Ano po ang pangalan po ng inyong cooperative? Rabbit Raisers and Meat Producers Cooperative. Okay. Ilan na po ang miyembro ng inyong pong cooperative? Sa ngayon po kami ay mahigit 100. Mahigit 100 na po na panay sa rabbit po talaga involved. Ang aming pong qualifying membership ay dapat po Rabbit Racers. Ayun, talagang exclusive for So, rabbit. kami po ay nagbuklod-buklod dahil nakita namin na madaling paramihin ng kuneho at kailangan makita namin yung paano siya i-market. So magkakatulungan po kami. Ayun. So, paano po ito nagsimula, itong grupo nyo? Ito po ay nahimok nyo po ba ito na maging membro niyo dahil nakita po na kayo ay tagumpay po? Actually, nung nag-umpisa po kami, nakita namin na madali siyang paramihin at na-research namin na masustansya siya. So, nagbigay po kami ng mga pagsasanay. Ito po sa farm, gayon din sa mga ibang pagtitipo ng mga magsasaka. So, yung mga attendees po ng seminars ay minarapat nilang magkaroon ng isang samahan para ganun nga po magkatulong-tulong dahil isang bagong industriya po ito at pinag-aaralan pa po at hindi pa po natatanggap ng iba. Hindi po siya popular na pagkain. Oo nga po. Aming hurdle. Kailangan po ay malaman ng mga tao na kinakain siya at siya ay masustansya at mainam para sa kalusugan. Ayun. O, tama po kayo dyan. Marami po tayong mga nanunood na, alam nyo na, kasi parang pet na rin yung rabbit Kaya parang iniisip nila na hindi pa sila ready na kainin siya. Pero ako po nakatikim na po niyan Masarap po siya talaga. Okay. Ma'am, kayo po ay nasuportahan ng DOST. Bali, ano po yung mga nagawang suporta sa inyo? Bali kasi po nga, dahil mabilis siyang dumami. Opo. At ang market po ay ating pa lamang na dinidevelop, kumbaga. So, ang mga production po ng members, kailangan po namin siyang maipon at maipalaganap sa market. So, ang nakita po namin ay since hindi siya madaling ibenta, kung buo-buo karne, nag-process po kami ng mga meat. Noong una po ay nagpaturo kami, gumawa po kami ng tapa, tosino, lambu. Nakausap po namin ng DOST. Po pwede po kaming magkaroon pa ng mga ibang produkto, pero kailangan po namin ng mga machineries. So, ito po, ang rabbit meat processing plant ay sinuportahan po ng DOST ang pagbili namin ng mga equipment at machineries. Ayun. Ano pong klase na assistance po ang naibigay po ng DOST? Ano po ito, mga processing equipment po ba? Opo, sa ngayon po, kasi naglagay po kami ng isang building para gawing meat processing. Ang laman po noon, lahat ng equipment po sa loob ay galing po sa DOST. Tulad po ng mga cutter, grinder, mga sausage maker, smokehouse, mga ganun po. Wow! Napakarami po pala ng
nagagawa sa rabbit meat, ano? Ano raw, sabi niyo po, tocino. Ayun po, gumagawa na rin po kami ng ham, sausage, meatloaf, mga ganun po, dahil mayroon na po kaming mga equipment. Opo. Sige po, pag-usapan po natin, ano-ano po ba yung mga issues dito sa negosyo nyo na nabigyan po ng solusyon sa pamagitan po ng tulong ng DOST? So yun po, yung mga produce po ng members namin ay amin pong nililikom at ito po yung mga pinoprocess namin sa meat processing plant. So ang nangyari po, yung mga miyembro, pagka-process po ng aming mga meat na into meat products, ay tumutulong po sila sa pagmamarket nito. Hindi katulad po ng dati, na ang binibenta lang nila ay mga live rabbits at saka mga pet rabbit, kumbaga. Ngayon po, maaari na silang magbenta ng mga produkto na may value added po at ready to eat po ng mga Pilipino at mas madali pong matatanggap ng masang Pilipino ang ating karne. Ayan, nabanggit niyo po yan yung medyo mahirap tanggapin ng ibang mga kababayan natin, yung pong meat ng rabbit. So ano po ba yung iba pa yung ginagawa na para mahimo po sila na tanggapin na nakainin po ang i-try ang products po from rabbit? Actually, wala naman pong objection sa mga kumakain. Opo. Nakakain po ng rabbit, ay talaga naman pong nagugustuhan nila. Bukod sa pag-aaral ay nasasabi namin at naituturo sa kanila na ito ay mabuti sa ating nutrisyon. At ang ating pong mga kabataan na imbes na kumakain ng mga karne na marami pong, sa ngayon marami pong mga additives, mga junk food na ganyan. So, kung kakain po sila, at isi-serve natin sa ating pamilya ang rabbit meat, magiging mas healthy po tayong lahat. Ayun. So, nabanggit niyo po na ang meat ng rabbit ay mas healthy kumpara doon sa mga meat ng pork o ng beef. Ano po, bakit po niyo nasabi yun? Ano po ang kaibahan? Ang mismong United Nations po ang nag-declare na ang rabbit ang healthiest meat available to man. Kasi po ito yung mababa sa cholesterol, mababa sa fats, mataas ang protina, at mababa po ang calories. Ayun, ayan, napaka-healthy pa na ng rabbit. Ano po ba yan? Pareho po ba yan ng nakukuha sa meat ng chicken? Kung i-compare po sa ibang klase ng chicken, ay sa ibang klase ng meat kasama na po ang chicken, pork, beef, at iba pa pong karne na available sa atin, pinaka-healthy po ang rabbit meat. Ayan, okay. Ma'am, tungkol naman po sa pag-aalaga at pagpaparami, madali lang po ba? Ang rabbit po kasi ay wala siyang estrocycle. Ibig sabihin, hindi po siya naglalandi. So, ang mag-aalaga po ang siyang mag-i-schedule. Pag dumating po siya na 6 months, ay mature na po siya. Pwede na po siyang i-breed. So, nasa nag-aalaga po yun para i-schedule kung kailan siya pagbubuntisin. So, pagka po binibreed, ang babae po ang dinadala sa bahay ng lalaki. Kasi individually caged po sila eh. Dahil territorial, kailangan nila may sarili silang territory. Hindi pa wala, basta-basta yan na parang magkakasama sa kulungan, mga chicken. Individually caged po sila. So pagdating po ng breeding, dadalhin po yung babae sa lalaki. Kung nag-successful na po sila, ihiwalay po. Okay po. So ibig sabihin, medyo naghang si ma'am. Come on, internet connection. Kayo talaga. Okay na po. Yes, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, isa-isa niyo pong dinadala po para magkaroon ng mating. Meron po bang mating season? Wala po. Ini-schedule po ng nag-aalaga yan. Ini-schedule? Sa umaga po ang dinadala yung ibibreed na babae sa bahay ng back. So, ilang minuto lang po yun, aalisin na po ulit. Okay. So, ibig sabihin po, ma'am, walang season. Anytime po pwede nadalhin. Sa amin po, ang ginagamit namin cycle ay 70 days. 70 days. 70-day cycle kasi
Pagkatapos po ng successful breeding, 30 days po siya magbubuntis. So, after 30 days, magbubuntis na po, ma'am? Hindi. After successful breeding, most probably buntis na po yun. Sure na talagang buntis. Ovulate kasi siya pagka na-imate siya. So, after 30 days, manganganak na po siya. Usually po ilan, ma'am? Sa amin po, ang kaunting anak ay 6. Wow! 6 pa po ng mahigit sa 12. Wow! So, ibig sabihin, ma'am, ang breeding ninyo, ang producing, ibig sabihin, marami po. Ilan rabbit po yan na naaano nyo po sa isang buwan? Sa ngayon po kasi ang aming breeder ay less than 100 yung mga babae. So pag ganun po kadami ang breeder, ang produce mo po around 200 na kits sa isang buwan. Sa isang buwan, 200. Sa mga inaalagaan nyo po, ma'am, ano po, pantay lang po ba ang dami ng female rabbit sa male rabbit? Usually po pag halimbawa marami na yung inaalagaan nyo na mga rabbit breeders, karaniwan ang ratio is 1:10. Isang buck, 10 doe. Yung lalaking rabbit, yung doe, yung babaeng rabbit. Ay. Okay. Tungkol naman po sa meat ng male and female, pareho po bang masarap? O kasi di po ba meron sinasabing yung katulad sa manok, merong yang chicken, mas masarap, inahin. Classify namin siya sa 3. Opo. Yung fryer, parang chicken. Yes, internet. Yes, ma'am. Ayan, okay. Back to ma'am. Yes, ma'am. Wala po. 6 Okay months hanggang 1 year, yun po yung roaster, yung mga lechonen, yung mga pinapry. Tapos, pag beyond 1 year, is 2 years na po yun. Yun po yung mga nilalagyan ng mga kaldereta, tinola, sinampalukan. Ayun. So, ibig sabihin meron ding category yung meat nila. Opo. At kailangan kasi categorize siya dahil kunyari magbebenta po ng maramihan, dapat po magkakasama yung magkakasing lambot. Opo. Yung pong mga ginagawa pong tosino, nabanggit niyo po, mga frozen, ano pong type ng rabbit na po yun? Usually 3 to 4 months po yun. Yun po yung mga fryers. Malambot po siya. Malambot, mga bata pa. Ayan. Ma'am, may mga nagtatanong po tayo sa atin na meron na po ba sa market? Actually, ang isang malaking hurdle na binubuno namin ngayon ay ang pagkakaroon ng isang slaughterhouse. Yes. Na accredited ng NMIS. Kami po ay nagkakaroon na ng availability na po sa mga farms. Ang ating rabbit meat, gayon din po ang ating rabbit meat products. Kaya lang po, hindi pa po namin ma-distribute. Yes. Ayan po, si ma'am po ay muli naghang, pero babalik po siya. Kasi po, nasa farm yata si ma'am, kaya... Kanina po ba? Okay. Sige po, ma'am, welcome back. Yun. So, kailangan po namin ng NMIS accreditation para maibenta po siya sa mga institutional buyers tulad ng supermarket, yes, shops, yung mga gano'n. So, eventually po, makakarating kami doon. Pero ngayon po, ang pagbebenta namin usually ex-farm. Diretso sa mga farms. Diretso na siya. Ibig sabihin, wala pa po kayo sa mga commercial talaga na place. Nagkakaroon po kami pag kami mga basa, sumasali po kami. Yung regular po na supply sa mga supermarket, sa mga palengke, wala pa po. Although may mga lugar na po na nakakapagbenta na sila sa palengke. Meron lang lugar. Gano'n po katagal na po ba yan kung inyong rabbit meat na na-establish? Gano'n po katagal na? Kami po nag-start mag-alaga dito sa farm noong 2012. Pero naipakilala po namin siya starting 2015. Noon po kami nagtayo ng aming asosasyon. So, pero kinilala lang po ang industriya noong 2020 po, nung kasalukuyang may pandemic. Ayan, parang marami tayong viewers na
naglalaway. At nagtatanong, ma'am, saan po ba kami makaka-avail ng inyong rabbit meat? Actually, dito po, meron naman po kaming Facebook page. Yung Ava Nature's Farm, yun po yung pangalan ng farm namin. Tapos yung may Facebook page din po yung Rabbit Raisers and Meat Producers Cooperative. Yun din po yung Rabbit Raisers Meat Products, meron din po yun. So pwede po silang mag-message doon, pwede natin i-arrange ang delivery. Or better, kung gusto nila pumunta dito sa amin sa farm, pwede naman po. Ayun, mas maganda siguro pasyalan ang farm ni ma'am. At syempre po, ibig sabihin ma'am talagang wala pa po kayo sa NCR na mga dealer o mga nag-distribute, wala pa po. Meron po mga rabbit racers na nagbebenta rin sa kanilang mga tahanan sa Metro Manila. Ayun, so hanapin lang po ang Facebook ng Kung meron po silang requirement, pwede din po namin silang i-refer. Like for example, may restaurant na po na nagsiserve sa Malabon. Yes. Na po sila ng rabbit lechon. Wow. Meron po sa Pampanga, marami na po rin. Ayun, marami na rin. Okay. Again, magpapasko po. Nag-a-accept na po ng order ng mga rabbit lechon. Para for At saka rabbit ham. Ma'am, yung po bang meat niya, para rin pong chicken sa lambot? Opo, para pong chicken. Kaya lang, mas may fiber po siya. Okay. Ma'am, sa atin po mga nakikinig na mga OFW, ano po ba yung, meron po ba kayong programa po para po sa mga interesado po mga OFWs natin na gusto na pong umuwi? Actually, marami na pong nag-attend ng aming pagsasanay dito sa farm ng mga OFW, lalo na nung na-stuck po sila dito, hindi sila makaalis. Yes. Kaya lang po, nung pwede na uling umalis, yung iba, wala namang maiwanan na mag-aalaga. So, hindi natuloy. So, although yung mga iba po, yung facilities po nila, nandun pa rin po sa kanilang farm at ang sabi nila, madali naman bumalik. Ayun. At siguro naman yung iba din nating mga kababayang OFWs, may pamilya naman na pwede rin mag-manage. Ayun, okay. Para sa mga ating mga manggagawa sa ibang bansa, ayun po, kung interesado po kayo, nagbibigay po ng training si ma'am, right ma'am? May mga training, ano po kayo? Scheduled seminars po rito sa farm. Ay, ano po ang requirements po ninyo sa mga interesado na mag-seminar o mag-training? Usually, napaparegister lang po online para mabibilang po namin kung ilan yung a-attend. Ayun. So, a-announce po rin po kami sa Facebook kung kailan ng training. Ayun. At po, balak na rin po namin magbigay ng training on meat processing, rabbit slaughtering, para po matutunan po ng mga tao yung pag-aalaga at pagpo-process po ng mga kuneho, karne. Ayun. Speaking of slaughtering, ma'am, para din po bang chicken pagka po sila ay sinuhusgahan? Chicken po kasi ginigilitan. Ang alam ko, ginigilitan siya. Okay. Pero ang chicken po ay ini-stand na rin. Kumbaga, kinukuryente muna. Bago sa mga, ganon din po sa kuneho. Ayun. Ini-stand muna bago gilitan para hindi po nila nararamdaman. Wala po silang nararamdaman. Nagagamit din po ba yung dugo ng rabbit? Opo, kaya lang. Alam ko pa sa ibang bansa, ginagamit siya sa blood sausage. Sila na sausages gamit. Sa ngayon po, hindi pa po namin. Hindi pa. Po, kasi konti-konti pa lang po yung kinakatay at hindi naman po ganun kadami yung nahaharvest. Okay. Hindi ka tulad ng chicken, meron ng yung inihaw na Betamax ba tawag doon? Pwede po yung rabbit siguro. Ayun. Yes, ma'am. Tayo po ay napapakinggan sa Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Meron din po tayo mga sundalo, syempre po na interesado. Meron po ba kayong mga connection na rin po sa ating mga sundalo? Actually, yung ibang member po natin na sundalo. Yan. Tapos, noong pong si General Santos po ang AFP chief. Yes. Member po namin si General Ayun. Member po siya ng ARAM. Isa po siya sa mga unang nag-aalaga ng kuneho. So,
kahit saan po siya madestino, ini-introduce pa niya yung rabbit racing for meat. Ayun. Yes. So, nung nasa ano po, alam ko, naglagay po siya sa kampo. Yes. Ayan, sa ating mga sundalo, pwede nyo na pong kontakin si General Santos po. At siya po ay Taga Bulacan din po si Jen. Bulacan. Ayan po. Retired na siya, ma'am. Ano po? Yun na po ang kanyang libangan at the same time, livelihood. Yes, ma'am. Yan nga po. Ayun po. Meron po kasi mga question din po rito tungkol po. Ano po ba, ang rabbit po ba daw po halal din po? Opo. Ayun. Ano po siya? Based po sa mga kapatid nating Muslim. Halal. Yes. Ayun, yun ang kanilang mga tanong. Ngayon po, ma'am, ito po yung isa po nating itatanong. Ano po bang mapapayo nyo sa mga nais pumasok sa negosyo nito? Ang mga bagong pumapasok po sa negosyo, ang sinasabi po namin, mag-umpisa muna kayo sa kaya ninyong alagaan. Dahil ang rabbit po ay mabilis dumami. Kung pinag-aaralan pa lang po natin kung paano siya alagaan, mag-umpisa lang po muna tayo sa ilang piraso, kunyari, mga 5, 10, ganyan po. Habang pinag-aaralan natin siya, gayon din, habang dinidevelop natin yung ating market. Ang una po nating market dapat ay ang ating sarili at ang ating pamilya, gayon din yung mga kaibigan natin. Kung mag-alaga po tayo at hindi po tayo kakain, hindi kayang pakainin ng ating pamilya, baka hindi po tayo para rito. Ayun. Kailangan type nyo rin yun. Siyempre, sabi nga, mas maganda yung inyong negosyo at may inyong ginagawa, talagang gusto nyo rin, di po ba? Ma'am, yung pong kinakain po ng rabbit, ano po ba? Ang pagkain po ng rabbit ay plant-based. So, grass and forage po ang kanilang source ng fiber. Meron na po mga rabbit pellets ngayon na plant-based na kasi para mas mabilis po lumaki yung rabbit, sinasamahan na po natin ng mga rabbit pellets. Pero kung halimbawa po ang mga magsasaka, wala silang pambiling pellets. Ang mga rabbit po ay mabubuhay sa all grass diet po. Oo nga po. Nagkaroon ako dati ng alagang rabbit, inubos yung alaman ko. Walang pinipili, basta ganyan. Yun nga. Okay, ma'am. Ayan po. May mensahe po ba kayo para sa DOST? Go ahead po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa DOST, particularly sa Region 3, kay Director Sikat po na sumusuporta sa aming endeavor. Gayun din po, ang ating pong proyekto ay hindi lamang sa meat processing, kundi ito rin po ay kasama rin po ang pelt processing. Yung balat po ng rabbit ay atin pong pinoprocess para maging leather. At amin po itong inaaral ngayon, gumagawa na po kami ng mga produkto na mula sa rabbit leather. At ang rabbit po ay walang tapon, ma'am. Gusto ko lang pong sabihin na pati ang manure at saka ihi po ng rabbit ay nagagamit sa organic farming. Wow. Yung balahibo po. Pwede pong yung balahibo, pwede pong skin on. Yung leather po niya ay pwede pong hair on. Ayan. Yung iba naman, kinakaya siya para pag naglilitsyon kasi kasama po yung balat. Ayun. Okay, ma'am. Ang inyo pong final message para po sa ating followers and viewers. Go ahead po. Mga kapwa natin, mga magsasaka at mga kapwa Pilipino, at tayo po ay mag-alaga ng kuneho para sa ating food sufficiency. Ito po ay isang magandang alagaan para ang ating mga pamilya ay magkaroon ng magandang nutrisyon dahil ito ay masustansya at tayo po ay magiging malusog. Gayon din magiging mas matalino. Ayun. Palakpakan natin si ma'am. Ayan, minsan po dalawin namin kayo dyan. Para talagang mapicturean natin yung mga rabbit, lahat. Kasi nangyari na po, ma'am, sa amin yan, yung goat naman po, yung aming kid overage, pinakita sa amin lahat, pag-breeding ng goat. And next naman po, ayan, rabbit po tayo. Mabuhay po, ma'am, and congratulations po sa inyo.
At syempre po, thank you so much po. Sana po maging guest ko po ulit kayo sa mga susunod po. Kung meron pong mga bago sa inyo pong mga inaalagaan. Baka meron pong mga high-tech pa ulit. Yes, ma'am. Thank you. Pumunta kayo dito at patitikimin namin kayo ng amin. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, palakpakan natin si ma'am. Bye po, ma'am. Bye po. Okay, yan po, napakinggan natin ang rabbit racer na si ma'am. Siyempre, marami po tayong natutunan sa kanya, lalo na po yung mga interesado. Thank you, ma'am. Pwede na po kayo mag-rest po at mag-relax. Sige po, ma'am. Log out na po kayo. Thank you po. Okay, ayan. Thank you so much. Nakapakinggan nyo ang pag-aalaga ng rabbit. Di po ba ang rabbit binagsaga, parang symbol siya ng playboy. Kasi nga, kaya siya symbol ng playboy. Ayun nga, nabanggit pa ni Ma'am Angelina na mabilis dumami po sila. Talagang pag yun ang inumpisa nyo matutunan, yung rabbit racers, parang ang bilis din dumami ng pera nyo. Kung ano yung bilis ng pagdami ng rabbit, ganun din po. Parang kailan lang na Year of the Rabbit tayo, no? Very lucky. Ngayon, hindi na po tayo Year of the Rabbit. So, ayan po. Sa mga gusto po interesado, kontakin nyo lang po ang Facebook ni Ma'am, ang Rabbit Racers and Meat Producer Cooperative. Ayan. Okay. At syempre po, tayo po muli magbabalik para sa mga iba pa pong balita natin. Okay, muli pong magbabalik ang programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya. Siyempre, napakinggan niyo po kanina ang tungkol po sa rabbit racers po na nandyan po sa Baliwag, Bulacan sa pamamagitan po ni Ma'am Angeline Veneracion. So, ngayon naman po ay magbigay tayo ng mga balitang DOST, no? Ito naman po ang ating masipag po na DOST Picard. Ayan. Si Ma'am Marita po, yan ang ating pong kaibigan dyan. At siyempre, si Sir po. Okay, mga balitang Picard po tayo. Noong nakakaraan po, nagkaroon po ng National Research Management Training conducted by Picard Institution Development Division in collaboration ng Philippine Association of Research Managers. Ito po yung PhilArm. Ito po ay hinos po ng Negros Oriental State University sa Secure State College. Nagkaroon po ng Learning Session 3 Parameters of Success and RD Impact Assessment of R&D in AANR by Dr. Marilyn M. Ilaria ng UP Los Baños. At syempre, mga event pa po ng DOST Picard, nagkaroon po ng welcome reception and cultural night. At nagpapasalamat po sila sa mga organizers at naging co-host po ang Negros Oriental State University, Siquijor State University, and LGU Larina Siquijor. Ayan, dati po talagang lagi nating nasasaksihan yan personal. Ayan, nung araw pong hindi pa nagkaka-COVID. Siyempre po, budget po ngayon ng ating lahat ng government organization o agency. Kaya cost-cutting po ngayon. Kaya okay na po ito na meron tayong mga Facebook. Kaya po nasusubaybayan natin ang mga nagaganap po sa ating mga DOST agency. Okay. At kasama na rin po dyan yung iba pa po na naging mga ano nila dyan po sa University Siquijor po College. Ang naging keynote speaker po dyan si DOST Undersecretary Leah J. Buendia. Ang naging topics po dyan ay emergence and trends in research management in the Philippines. Sa pamumuno po ni Dr. Rogelio Coino. Siya po ang former chancellor ng UP Mindanao. Planning your research, monitoring and evaluation by Professor Nelson Jose Vincent P. Quirejero
ng UP Los Baños. Ang result po ay based sa monitoring and evaluation, mapping the external and internal work and task of administration by Dr. Miriam Carril D.L. Carada ng UP Los Baños. At i-congratulate din po natin ang DOST R&D Com team, composed po ng RDL and councils led by OUSEC R&D for completing the training workshop on branding as part of the audience analysis. Project po ito ng DOST Strategic Communication Planning. Big thanks to sa mga resource person, katulad po ni Dr. Dave Centenio and Dr. Raymond Asidera for the learning and insights, and to Miss Pramela de Guzman Viernes. Ayan, kilala natin yan. And our project team for coordinating the activity. Congratulations po. Napakarami pa po ng mga proyekto ang DOST PCAR. Andyan po kasi yung mga ahas, mga animals. Yan po yung mga hinahawakan po nila, no? Kaya lahat po ng research po ay diyan nyo po makikita sa DOST PCAR. Marami rin po silang natutulungan na mga nabigyan ng suporta ng mga proyekto. Kaya, congratulations po sa DOST PCAR. Okay, at tungo naman po tayo sa DOST NAS Philippines, kung saan ay kamakailan ay nagbigay po sila ng award sa mga tinatawag na the future engineers ng science and technologies. Congratulations po sa mga winners. Ang ganda po ng kanilang mga research. Meron po doon na nakapag-research ng sa antibiotic, no? Yung pong mga bad side effect ng antibiotic, medyo malilimit po yun. Congrats, ano, mga batang-batang future engineers, ano. Sila nga po ay mapapanood nyo po sila at mapapakinggan po sa mga sunod po nating segment. And congratulations po kay sa President po ng NAS Philippines, si Dr. Jaime Montoya, kasaan po siya rin po ay na-interview natin. Ipe-play po natin later yung interview natin sa kanya. At siyempre si Ma'am Luningning Samarita, siya po yung director po ng NAS Philippines. Ito pong NAS na to, ito po yung nosebleed po talaga pagka nag-coverage ka po nito. Mga national academy po yan, academic po yan, yung mga scientists po. Kasama po namin dyan. Kaya kasi sabi ko, nosebleed, pag may tinatalakay na po, talaga po, may mga terms po na sila lang po yung nagkakaintindihan. Okay, anyway, ayan po ang ating mga balitang DOST. At kanina po, mga OFW, po yun naman po yung mabibigyan po naman ng mga benepisyo sa kanina pong naging guest natin. Mga interesado pong mag-business sa Rabbit. Ayan, makipag-coordinate lang po kayo kay Ma'am Angeline. Nabanggit nga po niya, may mga naging member na rin po sila ng mga OFWs na hindi nakabalik agad dahil sa COVID. Yung iba naman po nakabalik pero iniwan po yung business sa kanilang mga pamilya. Kaya tuloy-tuloy lang. At nabanggit din po ni Ma'am na ibang-iba po ang meat ng rabbit. Mas healthy raw at mas less ang mga fats na tinatawag, yung mga pang-cholesterol. Kaya yun na lang po ang piliin yung karne. Ayan. Okay, sa ating po mga kabayan, relax lang po tayo. Usong-uso na naman po ang mga ubo-ubo sipon. At sabi, meron pong walking pneumonia. Tayo po, common na po sa amin po mga broadcaster. Very common na po talaga yung lalamunan po namin. Lagi pong may, excuse me po. Yan po talaga ang aming mga problem na mga broadcaster, reporter. Kaya ingat-ingat lang po. Lahat po ng tao ngayon, yan po yung sakit, ubo, sipon. Kaya take more vitamin C. Okay po. Pansamantala na po tayong magpapaalam. Ngayon po, sana po ay nakinabang po kayo. Marami kayong natutunan sa ating naging guest ngayon. Tungkol po sa rabbit.
Ako nga nagulat Tosinong rabbit. Tapang rabbit. May langgit pa si ma'am, hotdog rabbit. And of course, the Playboy rabbit. Yes, thank you so much sa ating pong technical side ng DWWD. And thank you so much po sa lahat ng ating mga bossing. At sa lahat-lahat po, happy holidays po. Enjoy your holiday. And ingat-ingat po sa pag-shopping. Valentine's na po ang kasunod. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, siyensya, teknolohiya, at iba pa. Maraming salamat po. Goodbye po and take care. Keep safe.